Nakakain na ba kayo ng sinigang, ginatan, o di kaya para sa aming mga Bicolano, laing? E di malamang nakakain na kayo ng taro. Ang scientific name ng taro ay Colocasia esculenta. Ginagamit ito sa napakaraming pagkain sa Pilipinas. Globally, 12 million metric tons of this crop is produced, with 107,422 tons produced dito sa Pilipinas. Grabe, napakasikat naman ng taro. Pero alam niyo ba, kahit ang mga gulay ay nagkakasakit din. Isa sa mga pangunahing sakit ng taro ay ang leaf blight. Leaf blight happens when taro is infected with the pathogen Phytophthora colocaceae. Some of its symptoms include brown spots that appear on the upper leaf surface, which often occurs at tips of the leaves in areas where water accumulates. Sa ngayon, puro lang pagbasa ng libro at pag-search sa internet ang mga paraan upang malaman kung may sakit ang isang halaman. Dahil dito, naisipan namin gumawa ng isang computer program upang malaman kung may sakit ang isang taro. Para gawin ito, gumamit kami ng machine learning. Noong mga bata tayo, paano pa tayo tinuruan magbasa? Ulit-ulit tayong pinabasa ng iba't ibang mga libro para magamay natin kung ano ba ibig sabihin nitong mga letra at salita. Gaya natin, ang mga computer kailangan din nilang matuto. Sa machine learning, binigyan yung computer ng napakaraming picture para magamay nila ang pagkakaiba ng mga larawan. Ngayon na marunong na ang computer, paano nila makikita yung mga larawan na ibibigay natin sa kanya kung wala naman silang mata? Kaya kami gumamit ng Convolutional Neural Network. Sa pamamagitan ng CNN, na itatranslate nito ang picture sa lingwaheng binary, aka ang lingwahe ng mga computer. Meron itong iba't ibang layers na may kanya-kanyang kakayahang mag-uri ng iba't ibang katangian ng isang imahe. Halimbawa, ang unang layer, titingnan nito ang mga linya sa picture. Yung sunod naman, titingnan kung may kulay red ba sa larawan. At sunod naman kung may mga bilog. Pagkatapos mapadaan yung larawan sa iba't ibang layers, sa wakas, makikita na nito ng kasing klaro ng mata ng isang tao ang larawan. Pagkatapos naming mangolekta ng pictures ng taro crops sa iba't ibang lugar, idinaan namin ito sa ginawa naming computer model. Saka naman namin ito in-upload online para maging isang web application kung saan maaari siyang ma-access gamit ang cellphone or computer. Simple lang ang mga hakbang upang ma-access ito. Kailangan mo lang mag-upload ng picture sa pamamagitan ng pagpindot sa button na may label na Choose File. Pagkatapos nito, ay sunod mo namang pipindutin ang button na nagsasabing Classify. At ayan, otomatiko na nitong masasabi kung may leaf blight ba ang taro o kung healthy ba ito. So bakit nga ba mahalaga ang research na to? Una sa lahat, magagamit ito ng Department of Agriculture upang mabantayan ang mga taro fields nila at malaman kung may leaf blight ba ang mga taro crops nila. At pangalawa, syempre, magagamit din ito ng mga bumibenta at bumibili ng taro crops upang malaman kung ligtas pang kainin ang mga taro crops nila. Ang research na ito ay isang hakbang lamang sa pagpapaunlad ng agrikultura sa ating bansa. Kaya naman, sama-sama tayong magtulungan upang bumuo ng isang mundo kung saan ang agrikultura at teknolohiya ay maaaring magkaisa.